Wala po yung pangalan ni Bacale Nene independent candidate para kongresista laban kay Martin Yun Romualdez. lang. Bastusan na po ang ginagawa Yes. pati ng COMELEC. Grabe. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon. Grabe. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, nagbabalik po ang Joe Malone TV ninyo para sa talakayan at pag-uusapan at dapat natin posesan yung mga nangyayari at kaganapan dito sa Pilipinas. Unang-una shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin. Nakakarinig na ako ng watching from Sweden, London Bridge is falling down. At pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa inyong lahat, ha? Okay, paki-comment naman dyan sa baba. Attendance check po muna tayo. Paki-comment na dyan sa baba kung sa kayo lupalop naroroon at nanonood ng ating programa na Issue ng Bayan nating pag-usapan. Joe Malone TV po. Meron lang po tayong slight differences doon sa sa padating sa oras. Dahil may nag-experiment pa ako ng oras Pero definitely, 2 o 3 pa rin yung ina-upload natin for a day. Okay na, eto na. Kung bago ka sa channel natin, please huwag mong kalimutan mag-like at subscribe at pati na rin i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-like and share naman itong video natin. Yun lang, masaya na po ang inyong lingkod bilang suporta nyo, bilang sa aming mga content creator. Paki-comment na lang din siya sa baba at pakigamit na lang yung hashtag natin sa ibabaw na Protect VP Sara. Hashtag Protect VP Sara, hashtag Joe Malone TV at hashtag TDS kami. O kaya Blue Hearts for Isko, Green Hearts naman for BP Sara at Purple Heart for Pastor Apollo Kibuloy. Eto na. Kahapon kasi, alam mo yung sa kakapanood natin nito ng politics, talagang hindi mo maiiwasan madismaya. The more you deep digger, di ba? Kami, kasi ako, di ba, sinasabi ko naman sa inyo, inaaral natin yung mga pinagsasabi ko sa inyo, di ba? The more I dig deeper, mas lalo lang ako nai-stress. At mas lalo ko lang nalalaman. Alam mo yun, the more you put more information in your head, minsan, yung brain na din hindi maka-accommodate doon sa mga nangyayari. At sa information, sa wave of information na pinapasok mo. Kaya minsan, nalilito ka, nai-stress ka, nadidismaya ka, nadidisappoint ka, naproprostrate ka. Dahil nalalaman mo kung gaano kawalang kwenta itong gobyerno ng Pilipinas, diba? Pero gaya na sinabi ko, hindi pa pwedeng wala kang pake. Hindi pa pwedeng wala kang boses. Hindi ka pwedeng hindi makialam, hindi ka pwedeng hindi bumoto. Kasi you are part of this government. Kumbaga pag sinabing Philippine government, tayo yon. Tayo yon. Hindi sila yon. Hindi yun nasa House yon. Hindi yun nasa Senate yon. Tayo yon. Ako, ikaw, sila nanonood, yung mga batang isisilang, they are part of this Philippine government. So, dapat merong pake, merong boses, merong kang awareness, knowledge. Kailangan dilat ka, mulat ka doon sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, sa gobyerno. Kasi kasama ka doon. Parte ka ng gobyerno na yun. Minsan nakakalungkot lang, nakaka-stress lang, nakaka-frustrate lang, pero maghanap ka na lang ng dahilan gaya ng ginagawa ko o maghanap ka na lang ng escape mo para hindi ka ma-stress, hindi ka mabother. Kailangan unbothered ka sa mga nangyayari. Pero kailangan, hindi naman porket hindi unbothered ka, wala ka ng pake. Dapat may pakialam ka rin at higit sa lahat, meron kang boses. Kasi kung hindi natin gagawin yan, para lang tayong para lang tayong yung dati. Yung mga dating tao, yung mga lumang tao na wala pang social media na boboto na lang based doon sa naririnig nila ng mga advertisement o sa mga tarpaulin sa mga billboards na nakikita nila. Doon na lang sila nagbabase. And then, since na pumasok yung social media o yung internet sa ating bansa, kahit paano, nagkaroon tayo ng means para alamin, para makapanood at para busesain yung mga kandidato na yan na even though na talagang nakaka-frustrate, and I understand, na talaga nakaka-frustrate yung ako, inggit na inggit ako doon sa mga viewers natin abroad. Sa totoo lang, to tell you honestly, inggit na inggit ako. Kwentuhan muna tayo. Inggit na inggit ako doon sa mga nasa abroad. Kasi I know, mayroon din dyan, magulo din naman dyan, pero siguro hindi naman niya singgulo ng gaya na dito sa Pilipinas. O kung meron man, di ba, may nagtanong ako dyan kung ano yung mga
polisiya diyan sa gobyerno, sa inyong tinutuluyan ngayon na wala rito sa Pilipinas. And then dami nag-comment, hindi lang natin mabasa. Nakakatuwa, no? Kasi nakiki-cooperate kayo ng ganun. Kaya ano yun, bilang suporta niyo sabi mga content creator. Nakaka-frustrate kasi nakakasawa. Hindi ko na wala na mapaglagyan yung ano ko no. Kaya naiinggit ako doon sa mga abroad na sa Singapore. Maganda sa Singapore nakapunta ako diyan 1 week. Meron akong prenup photoshoot diyan kasi photographer din ang inyong lingkod. And sobrang ganda, nagandahan ako. Tama nga yung sinasabi nila na pag nakapunta ka sa certain na bansa na yon, hindi lahat hindi lahat. Hindi mo na nanaisin pang bumalik pa sa Pilipinas. Kaya saludo ako doon sa mga OFW. Kung bata-bata pa ako, malamang nandiyan na rin ako sa ibang bansa. Baka dyan na ako nagtrabaho, dyan na lang ako nagbablog, no? Dyan na lang ako nagbablog. Pwede siguro yun, no? Oo nga, no? Pwede siguro yun. Magtuturis muna ako, no? Para makaiwas na rito sa magulo. Ito na. Speaking of, handa na ba kayo may stress? Hindi ba pwedeng ako lang? Kailangan lahat tayo. Hindi, joke lang. Inyo po link ko, Joe Malone TV po. Konting introduction lang para kilala nyo naman kung sino yung pinapanood nyo. Been here since 2019. Before, 2018. Na bago ako mag-vlog kay Isko, 2016, Duterte na ako talaga In fact, yung katulong ko nga, kinukulit ko kasi INC yun Legit na INC yun, matagal na INC. Yung kasambahay namin, tinatanong ko na kung sino yung ikakampanya nila sa 2016, Duterte. Kasi Duterte na ako kasi bilib na bilib ako kay Duterte noon. Up until now naman, doon sa pamamalakad niya sa Davao, bilang mayor siya, talagang matunog. Si Roa Duterte noon, ang ating ex-president. Kaya talagang nagturo din ako sa Adamson University, psychology. Ang tinuro ko, nagturo din ako sa ABE, di ba? Nagturo din ako sa AMA bilang psychology rin, saka nag-HR din ako doon. So, yung lingkod po, assistant instructor ng psychology na subject. Okay na. Panoorin na natin to at simulan na natin na uminit ang ulo. Issue ng bayan ating pag-usapan. Grabe, no? Pag napanood nyo to, mapapailing talaga kayo. Grabe. Ito yung balota. Ayan. Yung nakabilog, yan yung si Martin Romualdez. Tinanggal na kasi to Disqualified daw ito, di umano. Na-confirm lang natin. I'm sure napanood nyo rin to sa ibang vlogger o sa ibang mainstream media. Ito si Nene. Diba? Ito yung dapat nakalaban ni Martin Romualdez sa Tacloban, 1st District Tacloban, Leyte, disqualified. Ayan, in-endorse pa yan ni President Roa Duterte. At dinisqualified, at ayun na nga. So, walang kalaban. Siyempre, dalawa lang ata sila naglalaban So, walang kalaban. Si Tambaloslos. Sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacale. Yung kandidatong independent at may isog din bilang kongresista. Tinanggal po siya. Hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District. Grabe, di ba? Tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bakit? Bagamat, doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, eto po may hawak tayo Kasali po si Nene Bacale. Sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Yun Romualdez. lang, naduwag. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon. Pwede ba yun? At hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Grabe. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Due process. Yung due process at equal protection of the laws. Grabe. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates.
Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Grabe. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the Yes, available dapat legal lang, no? remedy. Kinakailangan Grabe. maisama si Bacale, Nene, Tahasan. dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili Makapili. kung sino yung gusto nilang iboto. Yes. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX, at kung ano-anong ayuda pa. Grabe. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan eh. Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Grabe. Masamang tandem, yung Tambalaslos at yung COMELEC, dapat po kayo mag-ingay dyan sa Grabe. 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito. Yes. Kaya tinanggal nila si Bacale, Nene. Ganito na po kasama. Ganito na po kababoy at patuloy na paglapastanan Sure win sa yan. ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang Pwede isang ba yun? kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa Yes. ng Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Ay, Kailangan nako. malaman po ito, hindi lamang ng mga taga Leyte, hindi lamang ng mga taga Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. Grabe. Paano nyo yun? Diyos ko naman, di ba? Tahasan na, no? Ganun na sila kalala. I mean, ganun na sila katapang, ganun na sila ka-bold na harapan, tahasan. Anong, walang due process, bigla na lang tatanggalin. Wala na. Sure win na ulit to si Tambaloslos. Di ba? Sure win na eh. Wala nang kalaban eh. Sino pang pwede ba yun? Wala mananalo. Di ba? May tumakbo. Di ba? Pwede bang walang re-electionist na doon sa distrito ng Tacloban, Leyte? Walang kalaban. Dematic na yun. Nagpasa siya ng COC, si Tambaloslos eh. Di ba? Sure win na. Ano sabi ni Attorney Vic? Ayaw ng kalaban nito ni Tambaloslos. Grabe, di ba? Tahasan na yung Pandurugas. Ayaw lumaban ng patas according kay Attorney Vic. Di ba? Totoo naman. Ano na nangyari? Ba't ganito? Di ba? Nakaka-stress. Pinanood ko na to eh. Pinanood ko na to. Narinig ko na to. Napanood ko na to. Sabi ko, itatapik ko. Ididis pag-uusapan natin to mga kayo. Kasi talagang, grabe. Nung napanood ko to, na-stress ako. Grabe, no? Na-stress ako. Nakaka-stress. Ganun, nakakaawa yung Pilipinas. Kasi ganun na lang. Ganun na lang yung pandaraya o pagtanggal ng isang politiko at hindi siya maisama doon sa ma-disqualified siya in short ng walang official na na natanggap si Nene Bacale na wala na siya, disqualified na siya, 'di ba? Ano 'yun? Ano nang gagawin nung presidente? O bahala na kayo diyan, departamento niyo naman, trabaho niyo naman 'yan. 'Di ba mga kayon? Ka-stress, 'di ba? Issue ng bayan 'yan ating pag-usapan. Kailangan talakayan eh. Kailangan bosesan. Ito may napanood pa nga ako eh. May napanood pa ako Ito. Ano lang, very random at personal opinion ko.
personal reaction ko doon sa napanood ko. Sayang, hindi ko ma-share sa inyo. Ang tawag dito, predatory governance. Hindi ko alam kung narinig nyo na yun, yung predatory governance. Hindi, huwag na natin sabihin na applicable sa Pilipinas, kayo nang bahala, pero bibigyan ko kayo ng sample. What if, kaya tayo hindi binibigyan ng highest education? Siyempre yung private exempted dito kasi they have their own rules and regulation. What if hindi tayo binibigyan ng highest education para tayong mga Pilipino hindi magtanong, hindi matuto, 'di ba? The more you stay ignorant, mas okay sa kanila, 'di ba? Make sense, 'di ba? Paano ako kung pero yung mga school na private, syempre, ano 'yun kumbaga pag iba yung may hawak sa kanila, 'di ba? Pribado 'yan, pribadong sektor. What if kaya tayo ayaw bigyan ng highest education pagdating sa education? Kasi ayaw nila na tayo magtanong, ayaw nila tayo matuto, ayaw nila tayong lumawak yung knowledge natin. 'Di ba? Ito pa, what if hindi talaga binibigay yung necessity o yung kailangan ng tao pagdating sa medical so that tayong mga Pilipino ay umasa sa ayuda. 'Di ba? Does it make sense? 'Di ba? Gets? Hindi ko sinasabi sa Pilipinas, kayo nang bahala mga kayon. Kayo nang bahala mga kayon. Paano kung ganun nga, no? Na talagang hindi gaya yan nangyayari sa atin, na walang budget yung di ba? Paano kung talagang hindi binibigay yung talagang pangangailangan ng Pilipino in terms of medical? So that tayo, umasa na lang tayo sa mga ayuda. I'm speaking of yung mga talagang umaasa sa ayuda. Ang dami nun di ba? Ako hindi ako umaasa sa ayuda. Kasi malamang hindi ako qualified niyan. Kasi di ba may qualification yan. Yung mga tumatanggap talaga ng ayuda. Paano kung talagang ginagawa talaga silang mangmang, sinasadya nila talaga yon na hanggang diyan ka lang, ipipid ka namin ng ipipid ng pera. Huwag kang mag-alala, ipipid ka naman namin ng pera. Alam, sabi ni Coach Oli, no? Dapat ba sabi ni Coach Oli? Meron siyang topic na kung gusto mo maging tamad yung anak mo, bigyan mo ng allowance monthly. O hindi magtatrabaho yan. Pupusta ako sa'yo May 1 month, kung may magbibigay sa'yo 1 million a month, tatrabaho ka pa ba? Di ba hindi? Huwag mo sabihin magtatrabaho ka pa. Di ba? Kung may 1M ka kada buwan. Ganon din. Same logic applies. Di ba? Huwag kang mag-alala, bibigyan ko kayo monthly ayuda. They call it ayuda na They call it ayuda na. Di ba? Magtatrabaho pa ba yung tamad? Siyempre hindi na. Magtatrabaho na lang yun pagkakulang. Para pag siguradong buwan ba may natatanggap. Di ba? Yan yung yan, napanood ko lang to, reaction ko lang to. Entitled ako magbigay ng opinion. The more na mas mahirap yung isang bansa, mas na-establish lang nila yung tinatawag nilang predatory governance. Search nyo. Di ba? Correct. Tama. Di ba? May logic May sense. May sense na oo nga, no? Di ba? Paano kung talagang hinahayaan na lang na tayo maging mangmang na wag, di ba ano sabi ni Atty. Salpanelo? Hindi matatapos to hanggat yung tao hindi edukado. Hindi naman niya sinabi na edukado na kailangan makagraduate ng college o Siguro, what he meant by saying edukado, siguro yung yung may alam yung may alam sa kahit papaano sa politics na ganyan. Na tarapo to, corrupt to. 'Di ba? Paano kung talaga sinasadya nila na maging mangmang yung tao nang sa ganun hindi ka na magtanong kung hindi ka na maging mabusisi, hindi ka na maging magtanong kung bakit ganyan, bakit ganoon, asa na yung pera, asa na yung pondo. 'Di ba? Pasalamat nga tayo may social media na Unlike before na talagang tikom ang bibig ng tao. Mag-ingay man sa kapitbahay lang niya kung ano yung nakikita niya. 'Di ba? Makikita lang niya, mababackground investigation lang niya yung politiko through billboard, pag pumunta sa barangay nila ng kampanya, namigay ng ayuda, namigay ng bigas, o ang interpretation mo na mabait na yung si politiko, 'di ba? Kasi namimigay, 'di ba? Hindi mo 'di ba nga karamihan sa kanila hindi naman nila pera 'yon, 'di ba?
pera ng taong bayan, pondo pa rin nila. Pondo pa rin yun. Mahal yung papabillboard ka, million yan ha. Papa-commercial ka sa TV, million ang bayad yan ha. Hindi yung daan-daan lang. Million yan. Million ang bayad yan. O saan nila nakukuha yun? Anong hamon ni Ted Filon sa kanila? Sa mga politiko? Ilatag nila yung salin. Para malaman kung ano yung mga business nila at kung kaya nila talaga magpamudmud ng pera nang galing sa bulsa nila na hindi galing sa pondo ng sa kaban ng bayan na inipon nila, inipit nila, tapos nilabas nila during election campaign na. Di ba mga kayon? Ito naman sa atin usap-usapan lang. Pero alam ko, nagigets nyo ako, nagigets nyo yung idea, di ba? Na, oo nga, no? Paano nga kung talagang sinasadya nila na hindi tayo bigyan ng highest education, hindi nila tayo iipitin nila tayo when it comes to medical para umasa lang tayo sa ayuda. Lalo-lalo na yung mga umasa sa ayuda. Correct? Mga kayon, short lang to. Actually, may kasunod pa to kaso mahihiwalay tayo ng topic Kaya in-stop ko na kagad dito kay Attorney Vic. Ito si Attorney Vic, tumatakbo itong senador, number 55. Dapat naka-mirror yung ano niya yung video niya. Sana masabihan si Attorney Vic na naka-mirror, pala nang sa ganun, mabasa na maayos yung number niya kasi nakabaliktad, hindi naka-mirror. Di ba? Sa cellphone may ganun. Mga kayon, paki-comment naman dyan sa baba. Medyo bumababa yung views natin kasi na-identify na nila na ano tayo na DDS vlogger tayo. Kaya baka minamas report itong channel natin. So, pa-comment na lang dyan sa baba anything na kahit ano. Kung wala kayong masabi, pwede naman yung blue hearts for Isko Moreno, green hearts for BP Inday Sara, at purple hearts naman kung kay Pastor Apollo Kibuloy. O kung hindi naman, gamitin nyo lang yung hashtag na nasa ibabaw ng screen natin. Okay, mga kayon, maraming salamat. Paki-comment na lang dyan sa baba kung ano yung mga... kung na-stress pa kayo. Ano no? Harap-harapan, bastusan, tapos wala, nakahang. Ano nangyayari? Wala. Diba? Tayo, boses-boses. Hanggang sa makarating sana sa kanila, manalalangin tayo na itong boses ko, yung mga boses ng mga ibang kasamahan natin na social media influencer, na political vlogger, yung boses nyo, na kino-comment nyo, na nagdarant kayo, di ba, mananalangin tayo na sana umabot sa kanila tapos mabigyan ng action. Di ba mga kayon? Maraming salamat at sa pagtutok at pagkinig dito sa atin sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan natin pag-usapan. Maraming salamat po. Mamaya, meron po ulit tayo, pati na rin gabi, pati madaling araw. Thank you po. Thank you.